Hi guys, share ko lang ang araw-araw routine ko dito sa Canada. As usual, pagising sa umaga, magbatiok. Ano pa nga ba? Nasa sayo na lang anong skip o luwag. Ang gusto mo. Oh shit, not Na good. medyas na susuotin mo. Huwag kang ano dyan masyado kang berde. Alam nyo ba, tuwing snow dito sa Canada, talagang sobrang lamig. Kaya kailangan mong magsuot ng doble-dobleng medyas para hindi agad pasok ng lamig ang mga paa nyo. Kailangan mo rin magsuot ng winter jacket para sigurado hindi lalamigin ang katawan ninyo. Maglagay ka na rin ng pandong gaya ng bonnet dyan sa ulo mo dahil sigurado lalamig pati ang utak mo. Uy, siya nga pala. Hindi naman sa pagmamayabang. Sa loob ng higit 2 taong ko dito sa Canada, ang dami ko nang naipon. At hindi lang yan, nakabili na rin ako ng mga lupa na talaga namang lubos na ipagmamalaki ko sa inyo. Dahil dugo at pawis, ang talaga namang pinuhunan ko dito. O diba? Amazing! Kahit na may na-achieve na tayo sa buhay, kailangan stay humble pa rin tayo. Ayos ba yon? Dahil 1 minuto ka nang nakikinig sa mga pinagsasabi ko, malamang namomotivate ka na. At isa sa mga lupain ko ay ipapakita ko mamaya sa inyo, syempre. Pagdating ko nga pala dito sa Canada noong 2022, ang daming nangangamusta kahit hindi ko kilala. Paano daw ako nakapunta dito sa Canada? Dahil hindi naman tayo suplado, sinagot natin sila. So naging kami na. Akala ko nung una napakadali lang mag-ipon dito. Kasi kakaiba rin ng mindset ko nung nandyan pa ako sa Pilipinas. Yung tipong akala ko magiging multimillionaire agad ako. Di wow sabaw. Hindi nga biro ang mga gastusin dito sa Canada. Lalong lalo na ang renta sa bahay. Sobrang mahal. Idagdag mo pa ang tubig at kuryente. At ang 1 linggong pagkain mo. Plus padala ko pa every week sa pamilya ko. Meron kasi akong 3 chikiting. Yung 2 nag-aaral na. At yung isa dumededi pa. Naaalala ko tuloy nung wala pa kaming mga anak. Sa tuwing magigising ako, tuwing madaling araw, kakalabitin ko si misis para magpatimpla ng gatas. Napakabilis talaga ng panahon, no? Dati lang akong kalat-kalat sa daan at naglalaro lang. Yung tipong wala akong pakialam. Kahit na walang datnan na ulam sa bahay, ay okay lang naman. At least nakagala ako kasama yung mga barkada at kaibigan ko. Ganon din ba kayo tulad ko? Sana all. Dahil umabot ka hanggang dito sa video na to, sasabihin ko na ang tunay na sekreto ko. Papakita ko na sa'yo kung ano talaga yung mga naipon ko. Pero bago yan, ishare mo rin sa amin kung ano na yung mga naipon mo. Ito nga pala yung isa sa mga lupang nabili ko. Mura lang to pero very useful talaga. Nakapagtanim na rin kasi ako dito at pwede ko na itong pagkakitaan. Baka pwedeng magbigay ka naman ng suggestion kung anong pwedeng itanim sa mga lupain ko. Ito nga pala yung isa sa mga lupang nabili ko. Mura lang yan, $10 lang yan. Meron pa nga sobra ron. Inilagay ko dun sa 4 na banga. Kaya nagkaroon ako ng 5 lupain na sinasabi ko kanina sa inyo. Dahil meron na akong tanglad o lemongrass, maigi kong pinag-iisipan kung ano pa yung itatanim ko sa 4 na banga na natitira doon. Para pagdating ng panahon, meron tayong aanihin. Next, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano nakarami ang naipon ko. Sa loob ng 2 taong ko rito, ang dami ko nang naipon na resibo. Partida, yung iba naitapon ko na yan. Sabay ko talagang maipapapalit ng pera yan. Talagang naman na sana ako. Oops, nakalimutan ko nga pala sabihin. Itong aking sasakyan, 6 na taon ko rin huhulugan. Sabay mo pa ang insurance na walang hanggan habang meron kang sasakyan. Plus maintenance, pati gasolina para umandar yan. Kaya kung minsan napapaisip na lang akong isurrender ang sasakyan ko dahil mahirap talaga ang may hinuhulugan. Pero ayokong masira ang bank history ko rito dahil may balak pa akong dagdagan ang aking utang kapag ako'y napagbigyan. Hindi naman masamang mangarap, di ba kaibigan? Kaya kung ako sa'yo, huwag kang titigil sa mga pangarap mo sa buhay. Pag nararamdaman mo na ang pagod, magpahinga ka lang. Tsaka mo ipagpatuloy kung anong nasimulan mo. Maraming salamat sa pakikinig kaibigan. See you next vlog.